Alam niyo mga kapatid, hindi lang halata pero magulo na po ang gobyerno natin. Hindi lang ho kasi nakikita ng mga bising tao, walang interes sa politika. Bahala kayo dyan, magkurakutan kayo dyan, basta kami magtatrabaho kami dito. Tama nga naman. Pero magkaroon ho tayo ng pakialam sa Pilipinas kasi pwede naman pala talaga tayong umasenso. Kitang-kita naman ho natin na ang daming perang nasasayang. Bilyon-bilyon. Hindi sila nabubusog sa nakawang nangyayari ngayon. Ito na siguro ang pinakamalalang administrasyon na nakita ko sa kasaysayan. Simula ho nung tayo'y pinanganak. Ito may World Bank. Tapos tagumpay ni BP Sara. Pwede na ba talaga siyang maupo? Kasi nga, hindi na ata nagagampanan ng Pangulo ang kanyang trabaho. Well, hindi naman talaga niya nagagampanan kahit nung malakas pa yung katawan niya eh. Tara, panoorin na ho natin ito ng Sabay-Sabay Pinas News Insider. Nasa description niyan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas. Kung mahal at kung trip nyo nang may kasama kayo habang nanonood, i-like nyo na yan habang tayo ay nagpi-play. Like mo na, di ba? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong di umano'y kabulastugan ng kasalukuyang gobyernong Agba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampal sa inyong mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na mismo ng World Bank ang katahimikan at tila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang gobyernong Agba ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang, Grabe no, dumudugo yung ngipin niya no, habang nagsasalita. Malaking issue to nun eh. Pero wala lang, walang pansin-pansin. Ayaw din magpa-hair follicle test kasi nagpa-test naman na daw dati. Matatawa ka na lang talaga. At dun sa mga maka-BBM pa rin, nire-respeto namin kayo bilang tao pero yung pananaw ninyo nakakatawa. Sorry, pero nakakatawa talaga. Kung sinasabi nyong mali kami ng sinusuportahan dahil gusto namin mga Duterte o natatawa din kayo sa amin, yun ang nakakaawa sa inyo. Dahil hanggang doon lang pala ang pag-unawa ninyo, no? Hanggang BBM lang. Yun lang ang sa akin. Bahala kayo sa buhay ninyo. Well, pero kami ayaw ho kasi namin eh. Alam nyo kung ang Pilipinas lamang pwedeng ihiwalay yung mga Duterte. O sige, dito na lang tayo lahat. Ayahan nyo sila doon, mga bangag yung mga yan. Bahala na kayo eh. Kaso iisa tayong Pilipino. Hindi lang naman kami ang makikinabang kapag matino ang nakaupo. Ang makikinabang po sa bayan ng Pilipino. Kaya kung anga-anga ka, wala na kaming magagawa. Pero ang pinaglalaban namin dito, maayos ang Pilipinas. Hindi po mapariwara. Okay? ang sa aming channel. Please, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula di umano ang fake news dahil tila taliwas kasi sa ibinabalita at pinapakalat ni Malacanang spokesperson Attorney Claire Castro na maganda raw ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Magandang takbo ng ekonomiya. Munggo talaga ang puta. Munggo kinakain yan eh. Masarap naman talaga ang munggo. Nagkaroon kasi kamakailan lamang ng press conference ang Vice Presidente na si Sara Duterte at tahasang sinabi niyang bagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nakikita naman po sa palitan ng dollar, hindi ba? Nakikita naman sa palitan ng dollar yan eh, di ba? At huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At ito ang nakakagulat, tila binasag na mismo at ikinanta na ng World Bank ang katotohanan at tila inilabas na ang ebidensya na ipininta mismo di umano ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. At dito'y nabunyag na malayo na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ang pahayag o mensahe ng World Bank na humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy
crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang 5 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economist Jafar Al-Rikabi ay bukod sa global policy uncertainty, bunso dito ng mabagal na takbo ng export at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na maibabalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit ngayong mismong taon na ito. Hindi rin ligtas ang bansa sa tariff. Binigyan naman ng pansin ng World Bank ang 90-day post-tariff hike ni US President Donald Trump. Banta ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Impeachment laban kay BP Sara, iminasura ng Korte Suprema. Ayan. Grabe, ilang araw na to pero balitang-balita pa rin, ano? 'Di ba si Tito Sen galit na galit? Ay hindi naman galit. Ewan ko, baka nagtatampo 'yun. No, kasi mas marunong pa siya eh, mas gusto niya pa eh. Ewan ko din kung totoo na talagang sinabi niya na sang-ayon na siya sa Chacha. Malinaw lang nung humingi kayo nire-respeto nyo yung korte, nung panahon po nung TBJ, sino ho nakakaalam dito, maka-Itbulaga ako. Sinuportahan po natin ng Itbulaga. Ako walang duda, mahal ko Itbulaga. Tito Vic and Joey, mahal ko yan. Pero pagdating po sa politika, yung bansa na ho natin kasi ang nakasalalay dito eh. Gusto kita kung maayos ang sinasabi mo. Pero kapag hindi ka sinasabi, hindi naman pwedeng oo kami ng oo. Hindi ako plastic. Lalong hindi kami bayaran. Hindi kami plastic. Sinasabi namin yung totoo. Hindi kami sumisip-sip sa mga daliri ng mga nagbabayad para lang magkapera. Sariling sikap ho namin ito. Ang ibig kong sabihin, pag tama si Banat ba, palakpakan. Pero pag mali, dapat sabihin nyo rin. Minsan kaltukan nyo rin, oy, mali na yung sinasabi mo, oy. TBJ, nanalo. Sabi ng korte, okay, sa inyo ang Itbulaga. Iginalang nyo naman yun, di ba? Kasi pumabor sa inyo. Di ba? Ginalang din naman ng mga taga-kabila. Nag-appeal sila, pero wala talaga sa inyo yung Itbulaga. Sabi ng korte yun. Ngayon naman, hindi sumang-ayon sa inyo, gusto mo na mag-chacha. Ewan ko lang kung totoo, Pero kung pagka gusto mo yung chacha, isa lang ang ibig sabihin nun, wala ka ng pinaniniwalaan, sarado na ang iyong utak. Gusto mo, yung sarili mo na lang ang pinaniniwalaan mo o yung ipinaglalaban ninyo na akala mo tama, mali na nga. Mali na nga ni. Mali na, tama na. Diba? Tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. At eto ba, mga basura na nag-file ng impeachment sa kanya, nag-iiyakan na daw sa kanilang mga lungga. Kahit saan mo naman kasi tingnan, ang pamumulitika lang talaga ang dahilan kung bakit isinampay ang impeachment na yan. Pero asahan natin, nauulitin nila yan. Pag napaso na po ang 1-year ban, ipapasa uli nila yan. Pero wala na, tapos na ang laban. Kasi panis na. Alam niyo kung bakit? Gustong-gusto nilang ginagawa yan? Dahil gusto nila ma-impeach si BP Sara para may pag-asa ang mga kandidato nila. Yan. Pero, ang importante ay ito muna ang importante dyan, The Supreme Court en banc denied with finality a motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Di ba? Yung mga i-final daw na motion for reconsideration na mga kongresista, ito ay hindi kinatigan ng Korte Suprema at ang impeachment kay BP Sara ay unconstitutional. Yan ang sinasabi natin di ba? Palakpakan natin mga kababayan. Di ba? Panalo na naman tayo sa laban samantalang itong mga talyanista, mga pingklawan, lagi nilang talunan. Yung isang kasama
Yung isang kasama nila na may tililing sa utak, ayaw nang tumakbo. Di ba? Kasi alam niya na hindi naman siya mananalo, si Trililing. Eh, kailan ba kasi kayo matatauhan na ayaw na sa inyo ng taong bayan? Ha? Mga pinagsama-sama kayo ng mga magnanakaw, mga sinungaling, mga inutil, mga bida-bida na wala namang nagagawa sa bayan. Oh, sino ang magkakagusto sa ganyan? Ikaw ba naman maging tuta ka ng kawatan? Sino magkakagusto sa iyo? Ano ang aasahan mo diyan? 'Di ba? Katulad nito. Ano ang aasahan mo dito? Oh. Yan. Walang hiya. Tumanda na, ha? Tumanda na, inuban na sa Senado pero walang pinagkatandaan kasi bagay talaga itong tao na to diyan lang sa Bulagaan. Yan lang kasi sa inyo eh. Yan, kaboboto ninyo ng mga sikat, ha? Yung bansa natin napapahamak. Dito lang sa atin sa Pilipinas may mga bumoboto lang ganyan eh, di ba? Porque artista iboboto, porque sikat iboboto. Pansinin nyo sa ibang bansa, wala namang halos artista na nagiging politiko. Ha? Dito lang sa Pilipinas. Kasi ang daming bobong botante dito sa Pilipinas. Kaya nagkakaroon tayo ng mga senador na walang utak na katulad ng mga ganyan. Kaya tanongin ko kayo. Sa tinagal-tagal sa Senado niyan, ano ba ang nagawa niya na tumatak at nakatulong sa sambayan ng Pilipino bukod sa mga pelikula ni Atiche? Wala, di ba? Puro labang. Puro yabang kasi nagkapera, nag-artista, sumikat, nanalo sa politika. Wala namang alam yan. Ipinagyabang niya na siya ngayon ay may hawak ng titulo na pinakamahabang paninilbihan sa Pilipinas. Utangin na. Ipinagyabang mo pa, wala ka namang matinong nagawa na napakinabangan talaga ng mga Pilipino. Kung meron man, yung mga ordinaryo na nagagawa mo, hindi naman nakapagpabago sa buhay ng tao. Diba? Sa susunod, huwag na kayong boboto ng mga ganito. Ha? Ginagawa lang aso ng yung mga tulad na ganito politiko, ginagawa lang aso ng mga kurap na politiko yung mga ganito.